Kabanata 761. Ang $15 million ay lubhang nakatutokso. Sino ba naman ang hindi matutokso sa halagang iyon? Ginawa ni Quintin ang lahat ng ito para sa pera. Maaaring nawalan siya ng $7,500,000 sa proseso, ngunit ang pagkuha ng $15 million bilang kapalit ay naging sulit ang lahat. Kinuha ni Nolan ang kanyang cellphone at nakipag-ugnayan kay Quincy at ipinaalam sa bangko na maghanda ng $15 million na cash. Alam ni Quincy na maaaring may nangyari kay Nolan, kaya nagpadala siya ng ilang lalaki sa Winston Island habang sinasabihan ang bangko para ihanda ang pera. Si Quintin ay nasa tabi ni Nolan habang siya ay nasa telepono. Nang makitang hindi siya gumawa ng anumang pakulo, nakangiti niyang sabi, handa kang magbigay ng $15 million na parang wala lang. Eh baka talaga, ano? Siya nga pala, hindi ko pa natanong ang pangalan mo. Napangiti si Nolan. Ako ay taga Baseburg, at nagmamay-ari ako ng isang kumpanya sa Baseburg. You can call me Mr. Yates. So si Mr. Yates pala. Paumanhin sa kawalan ko ng ugali. Pinaling ni Quintin ang kanyang ulo sa nasa medyo may edad na lalaki at sinabing, bakit ka pa nakatayo dyan? Pumunta ka at ipagsalan si Mr. Yates ng isang tasa ng tsaa. Pumalik sa katinoan ng lalaki at nagmamadaling nagsali ng isang tasa ng tsaa para kay Nolan. Pulong ni Helios, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Talagang plano mong bayaran ng mga taong ito ng $15 million. Nawala ka na ba sa isip mo? Binigyan siya ni Nolan ng isang buntis na tingin. Malalaman mo mamaya, ang bangko sa Winston Island ay nakatanggap ng tawag na nagsasabi sa kanila na agad na maghanda ng $15 million bilang pantubos para sa isang taong may espesyal na katayuan. Dahil isa itong malaking withdrawal, sineseryoso ito ng bangko. Not to mention na binanggit ang salitang ransom, halatang may kinidnap. Kaya, iniulat ng direktor ng bangko ang bagay na ito sa lokal na pulisya ng maingat pagkatapos matanggap ang tawag. Dahil ang ransom ay $15 million, natural lamang para sa taong makapagbibigay ng ganoong halaga na hindi isang ordinaryong tao. Nagkataong nagpunta si Maisie sa himpilan ng pulisya bago iyon at nagsumbong na may kumidnap at ng blackmail sa kanyang asawa. Agad na nagklik ang dalawang insidente, kaya kinuha ng pulis ang file na naglalaman ng impormasyong ibinigay ni Maisie at tiningnan ang mga detalye ng kaso. Napagtanto nila na ang pangalan ng kanyang asawa ay eksaktong kapareho ng pangalan ng taong nag-utos sa bangko para ihanda ang $15 million na pantubos. Nakipag-ugnayan kaagad ang pulis kay Maisie. Tila sinasadyang hinintay ni Maisie ang tawag na ito at malungkot na ibinalita sa telepono ang sitwasyon. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi sa balita na pumunta si Mr. Goldman ng Baseburg sa Winston Island para malaman ang tungkol sa isang proyekto na malapit na niyang pamuhunanan, na ginawang pareho ang lahat ng sinabi niya sa kanilang nalalaman. Ang Winston Island ay isa lamang isla, ang mga developer ay magagawang sugpuin ang anumang balita kung ito ay hindi isang kaganapan na sapat na seryoso upang pukawin ang isang kaguluhan. Sa kasamaang palad, ang insidenteng ito ay nakarating sa mga tainga ng mga developer. Ang taong nagdala ng insidente sa mga developer ay ang assistant ni Helios, si Nina. Dahil dito, gaano man gusto ng mga developer na magbulag-bulagan sa isyong ito, may nag-provoke sa isang tao na wala sa kanilang liga, nagdulot ng kalamidad, at nakasakit ng malaking tao mula sa Baseburg. Ang mga developer ay hindi na mapakali sa sandaling nalaman nila na ang kanilang mga interes sa hinaharap ay maaaring masangkot sa insidenteng ito at masabotahe. Kaya, ipinadala nila ang kanilang mga tauhan doon upang siyasatin ang sitwasyon at nalaman na si Quintin, ang lokal na mob boss ng Winston Island, ang nasa likod ng krimen. Alam ng mga tauhan ng developer ang ginawa ni Quintin, ngunit medyo makapangyarihang tao si Quintin sa Winston Island. Maaari rin siyang magdala sa kanila ng mga benepisyo, kaya kadalasan ay binabaliwala nila ang anumang ginawa niya. Ngunit ngayon na ang mga bagay ay medyo nawala sa kontrol, ang mga developer ay hindi na nang ahas na magpakatanga pa. Kung makarating ito sa media at magalit ang publiko, makakaapekto ito sa kanilang negosyo sa Winston Island. Hindi pa rin alam ng mga tao sa loob kung ano ang nangyayari sa labas. Nakita ni Quintin na walang nangyari matapos maghintay ng mahigit 1 oras at pinandilatan si Nolan. Mr. Yates, pinaglalaroan mo na naman ba kami? 1 oras at kalahati na. Nasaan ang pera? Nakaupo si Nolan sa sopa. Pinag-cruise niya ang kanyang mga paa at binago ang kanyang poster, na nakasandal sa likod ng sopa. Sa pagkakaalam ko, ang Winston Island ay mayroon lamang isang untimed bank, at humingi ako ng $15 million withdrawal.
Hindi ba kailangan ng mga empleyado ng ilang oras para ihanda ang pera? Kabanata 762. Naisip ng nasa medyo may edad na may katuturan ito. Mr. Quintin, ang $15 million ay hindi maliit na halaga. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Quintin at pinandilatan si Nolan. Na-curious ako, dahil maaari kang makakuha ng $15 million, bakit hindi mo ito direktang ilipat sa halip na dalhin ito sa amin ng cash? Namilog ang mga talukap ni Nolan. Sinabi ko sa iyo na babayaran kita ng $15 million na cash, at pumayag ka rin, hindi ba? Biglang may naisip si Quintin at biglang tumayo na may malungkot na ekspresyon. Sinusubukan mo bang bumili ng oras? Hindi naman itinanggi o inamin ni Nolan. Sa mga sandaling iyon, may nagmamadaling pumasok mula sa labas at sumigaw, Mr. Quintin. Lumapit siya kay Quintin, tumabi, at may ibinulong sa tenga niya. Pagkatapos ay binasag ni Quintin ang baso ng alak sa kanyang kamay sa lupa. Pinaglalaroan mo na naman ako. Maayos na lumapit sa labasan ang mga kampa ni Quintin at hinaranggan ito. Nakakulong sina Helios at Nolan sa bathing area sa ikalimang palapag at hindi sila makakatakas kahit anong mangyari. Mukhang kalmado ang ekspresyon ni Nolan, at hindi niya naiwasang maikuyam ang kanyang mga kamay na nasa kanyang mga bulsa. Tumura si Quintin. Fuck, naniwala talaga ako sa mga salita mo at binigyan kita ng pagkakataon. Since you have the balls to make a fool out of me, don't blame me for being rude. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at dalawang malalakas na lalaki ang lumapit kay Nolan. Itinaas ni Nolan ang kanyang paa, sinipa ang isang upuan patungo sa kanila, dahilan para matisod ang dalawa saglit, at kinaladkad si Helios sa kanyang mga paa. Tinurog ng lalaking nasa likuran nila ang upuang kahoy at ginamit ito bilang sandata, ngunit sinipa siya ni Helios, at sumuray-suray siyang paatras. Kasabay nito, ang taong lumapit sa kanila mula sa gilid ay hinarap ni Nolan. Sa kasamaang palad, napakaraming tao. Bagamat hindi sila profesional na manlalaban, inilagay pa rin nila ang kanilang buhay sa linya at lumaban ng walang awa. Kahit na si Nolan ay nag-practice ng martial arts bago ito, ang pakikitungo sa isang grupo ng mga lalaki sa lalong madaling panahon ay naglagay sa kanya sa isang dihadong sitwasyon. Pareho naubos ang kanilang lakas, ang kanilang mga suit jacket ay matagal nang itinapon, higit sa kalahati ng mga botones ng kanilang mga kamiseta ay napunit na, ang tela ng kanilang mga damit ay naging kulubot sa lahat ng away, at ang kanilang mga likod ay nabasa na ng pawis, ginagawa silang medyo nagkakagulo. Napapaligiran sila ng isang grupo ng mga lalaki at walang paraan palabas. Inihagis ng isang lalaki ang frame ng upuan sa kanyang kamay patungo kay Helios, ngunit itinaas ni Nolan ang kanyang braso upang harangan ito, nahati ito sa dalawa. Biglang nanginig ang braso ni Nolan, at nanginginig ang mga kalamnan sa braso nang mawalan ng lakas. May nagsamantala ng pagkakataon na suntukin ang mukha ni Nolan ng mga sandaling yon. Kinuha ni Nolan ang suntok at nawala ng balanse para sa isang split moment ngunit hindi nahulog. Ang pulang-pula na likido sa kanyang bibig ay umagos sa mga sulok ng kanyang mga labi, at siya ay dumura ng isang subo ng dugo sa sahig. Si Helios ay pinasuko sa lupa ng ilang mga lalaki, ang kanyang mga pupil ay nagsikip sa isang iglap, at sinigawan niya si Nolan, mag-ingat ka. Nagulat si Nolan nang may samakal sa kanya mula sa likuran. At kinuha ni Quintin ang isang bat mula sa isa sa kanyang mga tauhan at lumakad papunta sa kanya na may nakakatakot na ngiti. Ikaw ay isang hukbo ng dalawa, ngunit mayroon kang mga bola upang gumawa ng kaguluhan sa aking teritoryo. Nagngangalit si Helios, pagsisisihan mo kung sasaktan mo siya. Pagsisisihan. Ako, lumingon si Quintin para tignan siya. Sa palagay ko ay hindi matatagpuan ang salitang ito sa aking bokabularyo. Iwinasiwas niya ang bat at tinamaan si Nolan sa kanyang binti. Pinitawan siya ng mga lalaki sa likod ni Nolan, at napaluhod si Nolan sa lupa. Namumula ang mukha ni Nolan, at lahat ng mga ugat na makikita sa kanyang mga templa pababa sa kanyang leeg ay nakaumbok, ngunit hindi man lang siya nakagawa ng ingay. Tinapik ni Quintin ng batang pisngi niya. Magiging maganda kang sandbag. Sumigaw si Helios, hinahamon kita, na ako ang lapitan mo sa halip na siya. Sumenya si Quintin ng lalaking nasa likod niya, at sinuntok niya ang pisngi ni Helios. Dahil sa impact, napalingon sa gilid ang ulo ni Helios, at tumalsik ang dugo mula sa bibig nito. Bakit ka nagmamadali? Ikaw na ang susunod. Napatingin si Quintin kay Nolan. Uunahin ko muna ang makakikaya ng pambubugbog para malaman ninyo ang magiging kapalaran ng pagkakasala sa akin. Iwinasiwas ni Quintin ang kanyang bat at tinamaan ang ulo ni Nolan. Nagsikip ang mga pupil ni Helios,
At ang tanging napansin niya sa sandaling iyon ay ang pagbagsa ng katawan ni Nolan sa sahig. Nolan. Ang lahat sa paligid ni Nolan ay lumabo at nawala habang ang lahat ng mga ingay sa paligid ay nawala, lahat ng nangyari sa sandaling iyon ay lumabas lamang bilang mga silent frame. Kabanata 763. Ang mga pulis ay pumasok sa pintuan sa sandaling ito, at ang mga nakariyak dito ay tumakas, habang ang mga nabaril ay nahulog sa lupa at nasupil. Magulo ang eksena sa loob ng ilang minuto. Si Quintin ay idiniin sa lupa, ikinulong, at pagkatapos ay kinuha na nakaposas ng 2 pulis. Naging malabo ang paningin ni Nolan, at malabo niyang naririnig na may sumisigaw sa kanya. Parang si Helios, at Nolan. Napaluha si Maisie, lumuhad sa tabi niya, at niyakap siya sa kanyang mga bisig habang tumutulo ang mainit na luha sa kanyang mga pisnging may bahid ng dugo. Nakita ni Nolan si Maisie, na umiiyak sa harap ng kanyang mga mata, at iginalaw ang kanyang mga labi bago tuluyang nawalan ng malay. Dinala si Nolan sa ambulansya at dinala sa ospital. Palaging nasa tabi niya si Maisie, humahawak sa kamay niya na palamig ng lamig. Ang doktor ay naglagay ng maskara sa mukha ni Nolan upang bigyan siya ng oxygen at nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation sa kanya. Pagdating sa ospital, isang grupo ng mga kawani ng ospital ang sumugod sa harapan upang bigyang daan ang stretcher. Paumayan, magbigay kayo ng daraanan. Napatigil si Maisie sa pintuan, habang ilang minuto ay dumating si Nina at Helios. Bagamat nasugatan din si Helios, hindi naman kasing lubha ng kalagayan ni Nolan. Mukha siyang namumutla nang makitang itinulak si Nolan sa emergency room. Lumapit si Nina sa gilid ni Maisie at pinahiram sa kanya ang kanyang balikat, at ibinaon ni Maisie ang kanyang mukha sa kanyang balikat at nagsimulang umiyak at nanginginig. Naalala niya ang insidente na naganap 3 taon na ang nakalilipas, kung saan si Nolan ay kumuha ng bala para sa kanya at dinala rin sa isang emergency room. Takot na takot siya. Dumating si Quincy sa Winston Island General Hospital kasama ang isang grupo ng mga bodyguard at tiningnan sila. Nasaan si Mr. Goldman? Umupo si Helios sa bench at Sam Andel, isinandal ang kanyang mga siko sa kanyang mga hita. Nasa loob siya. Natigilan si Quincy at napatitig sa pinto ng emergency room nang walang sabi-sabi. Pinagsalikop ni Helios ang kanyang mga kamay na may distressed expression. I'm sorry, ako ang nagsangkot sa kanya. Itinaas ni Quincy ang kanyang braso at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Helios, isang tahimik na kaginhawaan ang maituturing na pinakaangkop na konsol sa sandaling ito. Lumapit ang mga pulis, humihingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa insidente, at isinantabi sila ni Nina at nakipagtulungan sa investigasyon. Bumukas ang pinto sa emergency room, at tinanggal ng doktor ang maskara niya habang palabas siya ng silid. Nagmamadaling lumapit si Maisie sa doktor at nagtanong sa tuyong boses, kumusta siya? Napatingin sa kanya ang doktor. Wala na siya sa kritikal na kalagayan, pero ang paghinto sa pangungusap ay napakuyom ng mahigpit ni Maisie ang kanyang mga kamay. Nagpatuloy ang doktor. Kahit na wala na siya sa critical state, ang injury na natamo niya ay isang blunt force trauma sa ulo. Medyo magulo kung hindi pa rin siya makakabalik agad. Nakuha niya ang ibig niyang sabihin ng tahasan. Malamang na mauwi sa coma si Nolan kung hindi pa rin siya madyay gising sa oras na iyon. Maaaring mas masahol pa ito dahil magdurusa siya sa brain death at mapupunta sa isang vegetative state. Namutla ang mukha ni Maisie. Ang kanyang lakas ay tumatakas mula sa kanyang katawan tulad ng isang paro-paro na lumalapit sa chrysalis, at ang kanyang ekspresyon ay mukhang tense. Wala silang dinadala na bodyguard noong pumunta sila sa Winston Island dahil walang nag-iisip na makakatagpo sila ng ganitong hindi inaasahang at delikadong sitwasyon. Noong una ay naisip niya na maaari siyang bumili ng ilang oras para kay Nolan at subukang humingi ng tulong, kaya't hinikayat niya si Nina na dalhin ang issue sa mga developer ng Winston Island. Minsan nang kinuha ng mga developer si Helios para i-endorso ang kanilang hot spring hotel, kaya tiyak na kilala nila si Nina. Sa pamamagitan nito, tiyak na matatanto nila na seryoso ang sitwasyon. At base sa impluensyang taglay ni Helios sa entertainment industry, anumang nangyari sa kanya ay tiyak na makakaapekto sa kanilang negosyo sa Winston Island. Kaya naman naglakas loob si Maisie na tumaya na hindi na lang sila uupo at manunood habang nasa panganib si Helios. Naniniwala rin si Maisie kay Nolan na hindi siya uupo at walang gagawin habang banihag sila ni Quintin. Siguradong gagawa siya ng paraan para makabili siya ng ilang oras. Siya ay naging pabaya at napabayan ng posibilidad ng mga bagay na pupunta sa timog.
Si Maisie ay nasa ilalim ng impresyon na ang mga taong iyon ay ginagawa lamang ito para sa pera at naniniwalang hindi sila mangangahas na pumatay ng sinuman sa proseso. Nakarating na sila, ngunit huli na sila. Nang makita si Nolan na labis na nasugatan at kung ano ang ginawa ng mga taong iyon sa kanya, lahat ng nasa harap ng kanyang mga mata ay lumabo at malabo. Pumasok si Maisie sa ward. Ilang di pa lang ang layo nito sa kanya, ngunit sa bawat hakbang niya ay parang umaakyat siya sa bundok na may bigat na nakatali sa kanyang mga paa. Huminto siya sa tabi ng kama at tinitigan siya. Nolan, tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi at nagtipon sa gilid ng kanyang mga labi. Nagsinungaling ka na naman sa akin. Kabanata 764. 4 na araw nang nasa coma si Nolan nang magpadala si Nicholas ng private jet sa Winston Island para sunduin siya pabalik sa Baseburg Hospital. Si Quincy ay nanatili sa isla upang harapin ang mga developer at si Quintin. Halatang ikinagalit ni Nicholas ang pangyayari. At dahil sa pinsalang dinanas ni Helios, ginawa ni Yael ang lahat sa kanyang kapangyarihan para i-impeach ang mataas na pamamahala ng jurisdiction ng Winston Island. Ang lahat ng mga hot spring na negosyo sa Winston Island na sangkot sa marahas na krimen at mga pandaraya sa pamumuhunan ay isinara. Maging ang mga direktor ng mga kumpanya ng pagpapaunlad ay kinailangang talikuran ang kanilang mga kanang kamay upang protektahan ang kanilang mga reputasyon habang sinubukan nila ang kanilang makakaya upang putulin ang ugnayan sa anumang mga negosyong hot spring na pag-aari ni Quintin. Nagsumite pa sila ng listahan ng mga kasabwat ni Quintin sa pulisya nang hindi nagpapakilala at ang ebidensya ng mga ilegal na aktibidad na kinasangkutan niya sa mga nakaraang taon. Kahit na ang mga Goldman at ang mga Boucher ay hindi makalusot sa Winston Island gamit ang kanilang impluwensya, ito ang unang pagkakataon na ang mga mata ng dalawang pamilya ay nakatutok sa iisang layunin para sa kapakanan ng kanilang anak, at iyon ay ang buwagin ng mga sindikato ng pandaraya na umiiral sa Winston Island. Sa Boucher Manor, sa sala, inalog-alog ni Richard ang mesa sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang tasa ng tsaa sa mesa. Pinaplano mo bang ipadala ako sa aking kamatayan kasama ang palabas na ito? Nakatayo doon si Helios at hindi umimik kahit isang salita. Pagamat medyo nawala na ang mga pasa sa mukha niya, kitang-kita pa rin ang mga marka. Tumingin si Yael sa ama at mahinahong sinabing, "Tatay, blessing na nakabalik si Helios in one piece. Huwag mo na siyang sisihin. Siya ay kung sino siya dahil sa iyong pagkonsent." Dahil alam niyang galit na galit ang kanyang ama, si Yael lang ang masisisi ng hindi nagsasalita. "I'm sorry, kasalanan ko." At iyon lang. Tinuro ni Richard si Helios. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako sumasang-ayon sa ideya ng pagpasok niya sa mundo ng negosyo. Ang mundo ng negosyo ay maaaring, kung minsan, ay komplikado at masama. At ang henyo na ito, talagang magaling siyang maglakbay hanggang sa Winston Island kasama ang brat na iyon mula sa Goldman para pag-usapan ang ilang random na proyekto sa pamumuhunan. Napayuko si Yael. Huminga ng malalim si Helios. "Nagkakamali ka, Lolo." Sinaman siya ng tingin ni Richard na may pagdududa, ngunit mukhang kalmado at walang ekspresyon ang mukha ni Helios. Ang taong naglakbay sa Winston Island upang mamuhunan sa isang proyekto ay hindi si Nolan, ngunit ako. Wala siyang kinalaman sa pangyayaring ito. At ako ang nagsangkot sa kanya. Ikaw, tatay, lolo, pasensya na. Alam kong mataas ang inaasahan mo sa akin, pero ayaw kong mamuhay ayon sa lahat ng iyong mga kaayusan. Ginagawa ko ito dahil gusto kong hanapin ang sarili kong landas sa buhay. Helios Boucher, hinampes ni Richard ang mesa at galit na sinaway, "Alam mo ba kung ano ang kakasabi mo lang?" Inangat ni Helios ang kanyang ulo, nakipagpalitan ng tingin sa galit na titig ni Richard, at nagbigay ng mahinang ngiti. "Alam ko naman iyon. Ako ang pinakamatandang tagapagmana ng Butchers, at wala akong maraming mapagpipilian sa buhay dahil ang lahat ay nakaayos na para sa akin mula noong araw na ipinanganak ako. Ang gusto mo ay bumalik ako sa pamilya, manahin ang negosyo ng pamilya, pagkatapos ay pakasalan ko ang babaeng isinaayos mo para sa akin, manirahan sa kanya, manganak ng ilang mga anak, at pagkatapos ay gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay ng ganoon lamang. You ungrateful bastard. Napakasaya ng buhay mo, pero dito ka nagrereklamo. Alam mo ba na ang pag-aari mo ay isang bagay na hindi man lang pinangarap ng iba?" Siyempre, napangisi si Helios, ngunit para sa akin, iba ba ito sa buhay ng mga ibon na ikinukulong sa hola? Natigilan si Richard. Tumingin si Helios sa bintana. "Hindi mo ako pinayagan na kaibiganin si Nolan mula noong bata ako dahil akala mo siya ay palaging isang walang pigil at bastos na bata at hindi kumikilos ayon sa iniisip ng iba.
Gayunpaman, ang hindi mo alam ay kung gaano ako naiingit sa kanya noon. Si Helios ay palaging tinuturuan na sumunod sa kanyang mga nakatatanda mula pa noong siya ay bata pa at na hindi siya dapat makipag-usap pabalik sa kanyang mga nakatatanda dahil hindi sila kailanman nagkamali. Hindi man siya ang may nagawang mali, hindi siya makasagot kapag siya ay pinapagalitan. Kinailangan niyang tanggapin ang pagsaway ng may pagpapakumbaba at makinig sa lahat ng kaayusan ng matatanda. Kaya, walang ginawang mali si Nolan. Siya ay isang batang lalaki lamang na hindi hahayaang magkamali, na naglakas loob na sabihin sa mga matatanda ang kanilang mga pagkakamali sa kanilang mukha at makipag-usap sa kanila. Sa pangkalahatan, naging bastos siyang bata sa paningin ng mga matatanda ni Helios. Gagawin lang niya ang gusto niyang gawin at mas gusto niyang makinig sa sarili niyang puso kumpara sa mga salita ng kanyang mga nakatatanda. Gagawin niya ang anumang iniisip niyang magpapadali sa kanyang sarili o kung ano ang magpapasaya sa kanya. Sa mata ng mga matatanda, siya ay palaging isang matigas ang ulo at hindi mapakali na kabayo. Kabanata 765. Ang mga matatanda ng Butchers ay hindi kailanman nagkagusto kay Nolan bilang isang bata, at gayon din ang lolo ni Helios. Gayunpaman, alam na alam ni Helios na dahil nakilala niya si Nolan noong bata pa siya ay alam niya kung anong uri ng tao ang gusto niyang maging, anong uri ng buhay ang gusto niyang mabuhay, at kung paano siya makakapili ng landas sa buhay na hindi siya magsisisi. Pagkatapos ay idinagdag niya, hindi ako magiging Helios na kilala mo ngayon kung hindi ko nakilala si Nolan noon. Malamig at mabagsik ang ekspresyon ng mukha ni Richard. Tumayo siya at umalis na may pagtatampo sa bandang huli. Huminto si Yael sa harap ng kanyang anak, itinaas ang kanyang kamay, at ipinatong ito sa kanyang balikat. Gawin mo lang lahat ng gusto mong gawin. Natigilan si Helios sa pwesto at tumangala. Ama, lalong lumakas ang pagkakahawak ni Yael bago niya binawi ang kamay, tumalikod, at umakyat. Lumabas si Helios sa villa habang si Francisco ay nakasandal sa dingding, habang naka-cross arms. Helios, idolo nakita mula pa noong bata ako dahil napakahusay mo sa maraming aspeto ng buhay kung ikukumpara sa akin. Not to mention na lagi kang apo na mas pinahalagahan at pinahahalagahan ng lolo natin. Hinarap niya si Helios at ngumisi pagkatapos sabihin iyon. Pero na-realize ko na parang mas masaya ang buhay ko, kaya lalaki rin pala ako na kinaiinggitan mo. Napangisi si Helios, ikaw na ngayon ang tanging pag-asa na natitira sa mga bushe, kaya huwag kang matuto sa akin. Ngumisi si Francisco, tatanggi ako, talagang gusto ko ang aking kasalukuyang buhay, at hindi ako interesadong manahin ang Butchers at ang negosyo nito. Sa tingin ko ito ay lubhang mahirap. Gusto mo bang uminom? Nagulat si Francisco. Talagang pinapainom mo ako. Sinusubukan mo bang lokohin ako? Tinapik siya ni Helios sa balikat. Sagot ko Samantala, sa ospital, umupo si Maisie sa upuan sa tabi ng kama ni Nolan, inaalagaan siya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at kinuha ang isang box ng singsing sa kanyang bulsa. Matagal na niyang idinisenyo at ginawa ang singsing, iniisip na bigyan siya ng sorpresa kapag bumalik sila mula sa Winston Island. Inilabas ni Riley ang kanyang ulo mula sa frame ng pinto, Zay. Lumingon sa kanya si Maisie at pinilit na ngumiti sa gilid ng kanyang mga labi. Nandito ka pa rin. Na-discharge na ako sa ospital kahapon. I'm here just to see you. Huminto si Riley sa tabi ni Maisie at itinoon ang tingin sa box na nasa kamay niya. Ito ba ang wedding ring na dinisenyo mo? Tumanggaw si Maisie. Ang tanging bagay na pinagsaluhan ng dalawang singsing na pilak ay ang pinagsama-samang disenyo ng gintong sinulid na nakaukit ng paalang sa ibabaw ng singsing, at ang dagdag na diamante na nakatanim na gilid ng singsing na babae ay umalangaw-ngaw sa simple at eleganteng mukhang lalaki na singsing. Napakamot ng pisngi si Riley. Hindi ba dapat ibigay sa iyo ni Nolan ang singsing sa kasal? Naisip niya na dapat ang mga lalaki ang nagbibigay ng mga singsing sa kasal sa mga babae. Napangiti si Maisie at napatingin sa lalaking nakahiga sa hospital bed. Baka gusto niya ang galing sa akin. Nagpout si Riley. Bakit parang binombo lang ako ng lovely-dovey missile? May naisip si Maisie at nagtanong, kamusta si Luis? Natigilan si Riley at natigilan ng ilang segundo. She then crossed her arms. Luis, siya. Kumagaling na siya sa light speed at napakahusay. Hindi mo kailangang mag-alala sa kanya. Tumingin sa kanya si Maisie, ibinaba ang kanyang mga mata, at tumawa. Mukhang maganda ang samahan ninyo ni Luis noong wala kami sa Baseburg. May gustong sabihin si Riley, nag-alinlangan, at hindi na nagsalita sa huli. Iniwas niya ang tingin kay Maisie, may nakita siyang hindi sinasadya, at itinuro ang kama.
nakita. Kung gumalaw ang mga daliri ni Nolan. Nilinggan siya ni Maisie, at si Nolan ay nakahiga pa rin sa kama, hindi gumagalaw. Kaya, walang magawa siyang nagreklamo, Riley, hindi iyon advisable kung ang gusto mong gawin ay ilihis ang atensyon ko. Hindi, seryoso ang ekspresyon ni Riley. Nakita ko talaga, ngayon lang gumalaw ang hintuturo ng kanang kamay ni Nolan. Nagising na siya, nagulat si Maisie. Maaaring mahilig magbiro si Riley paminsan-minsan, ngunit hindi niya gagamitin ang kapakanan ni Nolan sa kanyang biro para lang pasayahin ako. At saka, hindi siya mukhang sinungaling. Nilingan muli ni Maisie si Nolan, itinaas ang kamay, at hinawakan ang likod ng mainit nitong kamay. Kabanata 766. Bago pa man magawa ni Maisie, bahagyang dumampi ang hinlalaki ni Nolan sa kanyang daliri. Tumawa si Riley, at nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi ako nagsinungaling. May malay na si Mr. Goldman. Tumayo si Maisie, umupo sa gilid ng kama, at yumuko para tingnan siya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha at umiyak ng masayang luha. Nolan, nararamdaman mo naman to diba? Naririnig mo rin ba ako? Ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, hindi sumagot si Nolan, hindi rin siya nagising. Gayunpaman, ito ay sapat na mabuti na siya ay may malay. Gabi, sa club. Pinuhat ni Francisco si Helios palabas ng silid. Medyo maraming nainom si Helios at lasing. Hells, hindi ka umiinom, bibili ka lang ng alak. Tinulungan niya si Helios na magsuot ng shades at cap, saka tinignan ang mga bulsa niya at may napansin. Nahulog ko yung wallet ko. Hintayin mo ako dito, huwag kang pumunta kung saan-saan. Sumandal si Helios sa dingding, yumuko, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Kailangan niyang samuka. Ngunit walang lumalabas. Tumayo siya ng tuwid at uminom ng maligamgam na tubig bago umupo sa sofa. Hinubad niya ang kanyang sombrero, pinasadahan ng mga daliri ang kanyang buhok, at saka iginilid. Ang kanyang matatalas na katangian ay mas kaakit-akit sa ilalim ng madilim na asul na liwanag, kahit na may mga shades. Isang babaeng naka-black lace ang lumapit na may dalang wine glass, umupo sa tabi niya, at biglang lumapit. Hoy gwapo, bakit ka nakaupo dito mag-isa? Sandali siyang tiningnan ni Helios ngunit hindi siya pinansin. Hinawakan niya ang mukha nito at ihinarap ito sa kanya, ang mahahabang binti ay nakauntog sa kanyang guya. Lumapit ang mapupulang labi nito at bumuga sa kanya. Interesado ka ba sa isang laro? Hinawakan ni Helios ang kanyang palso at inilayo ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Hindi interesado. Gabi na. Bakit suot mo? Gustong tanggalin ng babae ang shades niya. Pero agad siyang pinigilan ni Helios sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya, at tumayo ito. Tumigil ka. Aalis na sana siya nang tumawag ang babae para sunggaban siya. Ibinaba niya ang kanyang baso at naglakad palapit sa kanya. Alam mo ba kung saan ito? Ito ang Glitz Club, ang aking turf. Naglakad ang babae sa harapan niya at hinawakan ang baba niya. Interesado ako sa iyo. Inilipat niya ang kamay niya papunta sa shades niya. Isang boses ng babae ang nanggaling sa likod ng ilang lalaki. Hindi siya ang taong maaring hawakan ng isang babaeng tulad mo. Lumingon ang babae at nakita ang isang babaeng nakasuot ng turtleneck sweater na naglalakad. May suot siyang brand na damit mula ulo hanggang paa, pero banayad iyon dahil wala siyang suot na alahas. Ang apat na lalaki sa likod niya ay mga bodyguard niya, kaya dapat ay isang tao siya na may kakayahan. Nagulat ang babaeng nakalis. Saglit ito, kaya hindi siya natatakot. Sino ka? Walang karapatang manghimasok ang mga tagalabas. Nag-cross arms si Barbara. Kahit ang may-ari ng lugar na ito ay ginagalang ako, kaya ano ang gagawin mo kung gusto kitang abalahin? Hindi talaga siya pinaniwalaan ng babae. Sa sandaling iyon, sumugod ang manager ng club, nakita si Barbara, at ngumiti. Pasensya na po Ms. Chase. Nagbibiro lang si Meg. Lasing na siya. Naglakad ang manager sa tabi ni Meg at sinabing, ito si Ms. Chase, bisita ni Amo. May ibinulong ang manager sa kanyang tainga, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngumiti si Meg, Miss Chase, nagbibiro lang ako. Kung kilala mo siya, hindi na nakakatuwa. Kabanata 767. Umalis si Meg kasama ang iba. Nakahinga ng maluwag si Helios at napahawak sa kanyang noo. Salamat sa pagtulong sa akin na makaalis dito. Tumingin si Barbara sa paligid. Hindi ka ba natatakot na makilala ka? Pumupunta ka dito ng mag-isa. Nandito ako kasama ang pinsan ko. Sumugod kaagad si Francisco pagkatapos sabihin iyon ni Helios. Hells, di ba sabi ko sa'yo wag kang maglilibot?
Sa wakas ay natagpuan siya ni Francisco, pagkatapos ay tumingin kay Barbara. Sino ka? Natahimik si Barbara. Ipinaliwanag ni Helios, siya si Barbara Chase mula sa pamilya Chase. Miss Chase? Oh, are you? Tinuro siya ni Francisco pero hindi niya alam kung paano sasabihin. Hindi niya kilala si Barbara, ngunit narinig niya ang tungkol kay Miss Chase. Ngumiti si Barbara ngunit hindi umimik. She then reminded, si Mr. Boucher ay isang tanyag na tao. Kung siya ay makikita sa glitz, ang mga alingaw-ngaw ay sisubog sa Baseburg bukas. Kailangan mong mag-ingat, ngumiti si Helios. Oo, ma'am. Umalis si Barbara kasama ang kanyang mga bodyguard. Natarante si Francisco, kaya nilhinggan niya si Helios. Paano mo siya nabangga? Wala lang. Tinulungan niya ako ngayon lang. Isinuot ni Helios ang kanyang cap at umalis sila sa club. Sumunod sa kanya si Francisco at sumakay sa parehong sasakyan. Tinanggal niya ang botones ng kwelyo ng shirt at biglang tumingin sa labas ng bintana. Hindi ba si Miss Chase yun? Tumingin si Helios at nakita si Barbara na nakatayo sa harap ng dalawang lalaki, nag-uusap tungkol sa isang bagay. By the way, paano mo siya nakilala? May narinig akong masamang chismis tungkol sa kanya. Pinatay niya, hindi nakikinig si Helios kay Francisco. Nakita niya ang mga bodyguard nito na umuusad at inalis ang isa sa mga kamera ng mga lalaki. Nagsimulang pagpawisan si Helios, ang dalawang lalaki ay paparazzi. Kinuhanan ba nila ng litrato ang pangyayaring iyon? Kinuha ni Barbara ang camera, tinanggal ang lahat, at ibinalik ito sa kanila na nakangiti. Nagbigay ka ng maraming pagsisikap upang masira si Mr. Boucher. Nagalit ang dalawang paparazzi pero walang sinabi. Si Helios ay nagtatrabaho ng higit sa 10 taon ngunit hindi kailanman nagkaroon ng anumang chismis sa pakikipag-date. Nang sa wakas ay nakakuha na sila ng pagkakataong kumita ng pera, nawala ang pagkakataon. Paanong hindi sila magagalit? Nagsusumikap lang kaming kumita. You need to mind. Ang isa sa mga lalaki ay tumingin sa kanya at bamulong, your own business. Mukha namang kalmado si Barbara. Alam kong mahirap pero binabaluktot mo ang katotohanan para sa pera at sinisira mo ang kanyang career. Makakatulog ka ba ng maayos kapag alam mo iyon? Nagbago ang ekspresyon ng mga lalaki. Nag-cross arms si Barbara at nginisyon, pinalalabas mong si Mr. Boucher ay bumili ng alak para makakuha ng mga babae at harasin sila. Makakakuha ka ng atensyon yan at palalakihin mo ito, ngunit alam mo kung ano ang mangyayari kung ang mga larawan ay nag-leak. Nabisto ang dalawang lalaki at nagkatinginan. Talagang sinusubukan nilang makakuha ng atensyon mula sa mapang-akit na balitang ito. Lahat ng celebrity ay may dumi, at kapag may sapat na pera, may darating at magpapalabas ng hangin. Hindi nila kailangang masyadong pakialaman ito. Ngunit kapag sila ay nalantad, hindi na sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon at maaaring masaktan pa ang kanilang mga kapantay. Kahit ano pa ang kailangan nilang tanggapin. Natutunan na namin ang aming aralin, ma'am. Pakawalan mo na kami. Hindi kumibo si Barbara at sinenyasan ng mga bodyguard na paalisan sila. Namamadali silang umalis nang hindi man lang lumilingon, natatakot na magbago ang isip niya. Kabanata 768. Hindi pa umaalis ang sasakyang nakaparada sa malapit. Pinagmasdan ni Helios ang eksena at nadama niyang komplikado. Napaka-careless niya talaga. Tanong ni Francisco, Hells, aalis na ba tayo? Tumingin siya sa likod at napahawak sa pagitan ng kanyang mga kilay. Umuwi na tayo. Makalipas ang 1 linggo, sa Soul Jewelry. Tito Kennedy, bakit hindi ka magpahinga ng kaunti pa? Nakita ni Maisie na nasa opisina na siya at nag-aalala sa kanyang pinsala. Nagtaas ng braso si Kennedy at ngumiti. Halos back to normal na. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Kasama niyang lumabas ng elevator si Maisie nang tanungin siya ni Kennedy tungkol sa nangyari sa kanila sa Winston Island. Alam ng media kung ano ang nangyari doon dahil ito ay sobrang nakakagulat, ngunit ang katotohanan na sina Helios at Nolan ay halos mamatay ay hindi alam. Hindi ito inihayag ng Butchers at Goldman, sa halip ay inayos ito ng pribado dahil magkakaroon lamang ng mga problema kung ito ay ipapahayag. She looked down and smiled, nagbakasyon lang kami doon. Ang pamumuhunan ay ginawa para pagtakpan si Mr. Boucher. Tumanggaw si Kennedy, medyo magulo ang Winston Island. Buti na lang hindi ka nasangkot. Ngumiti si Maisie at hindi sumagot. Noong hapon, pinuntahan siya ni Riley dahil gusto niyang bumili ng damit pang trabaho kasama si Maisie. Nagulat si Maisie, magtatrabaho ka. Napakamot si Riley sa pisngi at ngumiti. May pagkakataon akong makapanayam sa Royal Academy of Music.
Tinakpan niya ang mukha niya pagkatapos. Hindi ako handa. Natatakot ako na baka hindi ako makapag-perform. Napabuntong hininga si Maisie, tumayo, lumapit sa kanya, at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Terebili tayo ng damit. Hindi araw-araw makakasali ang Riley ko sa Royal Music Academy. Sumandal si Riley sa balikat niya. Alam kong ikaw ang pinakamahusay. Nakarating sila sa mall at namili sa 3 sa 4 na palapag ng mga tindahan ng fashion. Hindi na kailangang magsuot ng damit pang opisina si Riley, kaya hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Tinulungan siya ni Maisie sa buong paraan. Pumili ng ilan si Maisie, ngunit mukhang hindi sila angkop. Kung ito ay isang pakikipanayam sa isang korporasyon, maaaring pwede ito, ngunit si Riley ay magpapanayam bilang isang lektor sa Royal Academy of Music. Ang mga outfits ay magmumukhang masyadong boring. Pamulong si Riley sa kanyang tainga, hindi ba't medyo luma na ito? Lumingon si Maisie at tumingin sa kanya. Sana suotin mo sila. Nagpout si Riley. Matagal siyang tinitigan ni Maisie bago tumingin sa sarili at nagkibit balikat. Anong problema? Hinawakan niya ang baba niya. Pupunta ka para sa isang panayam sa isang music academy. Malamang na maaari kang magsuot ng bagay na akma sa iyong trabaho at mukhang kawili-wili pa rin. Naghinala si Riley. Inihatid siya ni Maisie sa isang lugar malapit sa Antique Street sa isang sastra. Pinuksan niya ang pinto, at ang mga damit na nakadisplay ay nasa lahat ng disenyo at kulay, at bawat isa ay nagpakita ng kakaibang kagandahan. Natigilan si Riley. Nilaibat niya ang tingin sa shop sa mga nakadisplay na damit. My gosh, hindi ba masyadong formal ito? Lumapit ang tindera at masiglang nagtanong, welcome. Nandito ka ba para bumili ng damit? Maaari naming i-customize ang anumang disenyo na gusto mo batay sa iyong mga sukat at taas. Tinulak ni Maisie si Riley pasulong. Mangyaring pumili ng angkop para sa kanya. Ngumiti ang tindera. Sige, sumunod ka sa akin. Sinundan siya ni Riley. Ipinakita sa kanya ng tindera ang ilang mga disenyo at hayaan siyang subukan ang mga ito. Pumasok siya sa fitting room na may hawak na ilang piniling damit. Kabanata 769. Umupo si Maisie sa couch at nagbuklat ng magazine. Nagsuot ng isang damit si Riley at lumabas. Nagmukha siyang matanda sa kulay kaya naman umiling si Maisie. Nagpalit siya ng isa, ngunit ang kulay ay masyadong maliwanag. Hindi ito angkop. Ilang beses nagpalit si Riley, pero umiiling si Maisie sa bawat pagkakataon. Hiniling niya sa tindera na dalhin sa kanya ang nakita niya kanina at pinabalik si Riley sa fitting room. Ito ay mukhang mas mahusay kaysa sa ilang bago iyon. Pagkatapos ng ilang pagsubok, napasandal si Riley sa dingding, pagod na pagod. Mamamatay ako sa pagsubok. Napaisip si Maisie sabay kamot sa ilalim ng baba at itinuro ang suot ng tindera. Subukan mo yan. Isa pa. Pagod na si Riley. Tumanggaw si Maisie. Kailangang pumasok ulit ni Riley. Tumayo si Maisie at naglakad papunta sa kanya pagkalabas niya. Ang damit na suot niya ay light green na may puting berda, at ang kwelyo ay velvet lace. Ang sariwang kulay ay mukhang mahusay sa kanya, na nagbibigay ng impresyon ng init na maaaring matuno ang nyebe sa tagsibol. Ang mga maliliwanag na kulay ay hindi maganda kay Riley. Ang mga maliliwanag na kulay ay nagmukhang mura sa kanya, ngunit ang mga simpleng kulay ay mukhang maganda sa kanya kung ikukumpara. Lumingon si Maisie at tumingin sa tindera. Kumuha ng mga sukat batay sa disenyong ito. Gumamit nga pala ng pearls para palitan ang lace. Maaaring baguhin ang mga custom-made na damit batay sa kagustuhan ng mamimili. Walang pagdadalawang isip na tumanggo ang tindera. Sige. Pagkatapos niyang sukatin, pumunta si Riley sa counter para magbayad ng deposito. Kailangan ng isa na maglagay ng deposito para sa mga custom-made na item at bayaran ng iba sa ibang pagkakataon. Ang deposito ay $300. Matapos itong maging handa, kailangan lang nilang magbayad ng $785, kaya ang kabuuan ay nasa $1,100. Malungkot na tinapik ni Riley ang kanyang pitaka. Ang aking pitaka ay mas payat ngayon. Tumawa si Maisie, lumapit sa kanya, at tinapik ang kanyang balikat. Huwag kang mag-alala, kayang bayaran yan ng pinsan ko. Pagkasabi noon ay sadyang napangiti si Maisie. Bakit hindi ka rin magpaganda ng buhok? Kulat na napatingin sa kanya si Riley at hinawakan ang buhok niya. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tumingin si Maisie sa kanya, at lumawak ang ngiti nito. Mabilis niyang dinala si Riley sa salon. Pinaupo ni Tony sa salon si Riley sa isang upuan at sinabi kay Maisie, "Ma'am, magtiwala ka sa aking kakayahan. Siguradong mapapaganda ko siya."
Napangiti si Maisie. Salamat. Pinuklat ni Riley ang fashion magazine at huminga ng malalim. Pupunta lang ako para sa isang interview. Kailangan ko ba ng makeover? Tiningnan siya ni Maisie sa salamin. Kailangan mong magkaroon ng magandang impresyon sa isang panayam. Sumang-ayon naman si Tony. Oo, kung maganda ka kapag dumadalo sa interview, baka mabangga mo ang iyong tunay na pag-ibig. Kumaibat ang gilid ng labi ni Riley. Iniisip niya kung dadalhin siya ni Maisie para sa ilang cosmetic surgery mamaya. Si Riley ay palaging may square bangs, ngunit ginawa ni Tony ang kanyang bangs na manipis at mas maangin sa pagkakataong ito, na ipinakita ang kanyang mga kilay at noo. Si Riley ay may magandang hugis ng mukha, at ang kanyang ulo ay bilog, kaya ang pagkakaroon ng square bangs ay nagpapamukhang mas pagod. Para siyang isang taong walang pakialam sa kanilang hitsura. Matapos baguhin ang kanyang bangs, siya ay mas masigla at kaakit-akit na tingnan. Nang matapos na ang lahat, iminulat ni Riley ang kanyang mga mata at tiningnan ang sarili sa salamin, mukhang gulat na gulat. Kinulo ni Tony ang kanyang buhok. Paano na? Mas maganda. Naglakad si Maisie sa tabi ni Riley at ngumiti sa kanya sa salamin, not bad. Mukhang mas energetic ka. Kabanata 770. Umalis sa salon sina Riley at Maisie. Nakita ni Maisie kung paano ipinilig ni Riley ang kanyang ulo at mukhang tamad, kaya nilagay niya ang isang kamay sa likod niya at tinapik ito. Tumayo ka ng tuwid, magtiwala ka. Hindi alam ni Riley kung matatawa ba siya o maiiyak. Pupunta lang ako para sa isang interview. Kailangan ba ito? Sabi ni Maisie sa seryosong tono. Syempre, isipin mo. Maraming mga propesor sa akademya ng musika ay bata pa. Dapat kang tumuon sa iyong presentasyon. Hindi ka makaka-attend ng interview ng hindi seryoso. Naisip ni Riley na may sense ang sinabi ni Maisie, kaya tumanggo siya. Tama ka. Tatayo ako ng tuwid. Tumayo siya ng tuwid. Natawa si Maisie at sinundot ang bewang niya. Maging mas natural. Iniwasan ito ni Riley at tinakpan ang kanyang baywang. Hindi natuwa si Maisie kaya kiniliti niya. Tumawa sila ng malakas, hindi pinansin ang mga titig ng mga dumadaan. Sa ospital. Pumasok si Helios sa silid ni Nolan, inilagay ang mga bulaklak na dala niya sa isang florera. Pumasok si Nicholas at nakita si Helios, pagkatapos ay huminto. Helios, nandito ka pala. Tumingon si Helios, tumingin sa kanya, at tumanggo. Oo, Mr. Goldman. Pasensya na. Ikanaway ni Nicholas ang kanyang kamay. Ayos lang, huwag ka nang humingi ng tawad. Hindi kita sanisi kahit kailan. Tuldok, napatingin si Nicholas kay Nolan. Pinili niya iyon, at naniniwala akong hindi niya ito pinagsisihan, kaya bakit kita sisisihin? Ang kamay ni Helios ay humugis sa isang kamao. Tumayo si Nicholas sa tabi niya at nagsabi, marami kayong pinagsamahan noong mga bata pa kayo. Ang batang ito ay palaging nagdadala sa iyo sa gulo at sinasaktan ang iyong lolo. Maging kami ng kanyang ina ay talagang nag-aalala na baka maging masamang impluensya siya sa iyo. Niluwagan ni Helios ang kanyang kamao, tumingin sa ibaba, at ngumiti. I don't think na makulat siya. Miss ko na yung mga panahong nagkakagulo kami. Kinailangan ni Helios na mag-aral at matuto kapag siya ay nasa bahay. Ang kanyang lolo ay magiging mahigpit sa kanya, at dahil ang kanyang mga magulang ay abala, halos wala silang oras para sa kanya. Ang tanging saya niya ay ang makasama si Nolan. Hindi naman sila masyadong close dahil lagi silang nagkakasakitan ng walang dahilan. Ngunit kapag kailangan niya ng tulong, si Nolan ay mukhang sinasamantala siya ngunit tutulungan pa rin siya. Matapos ang insidente ng ina ni Nolan, tumigil si Nolan sa pakikipaglaro kay Helios. Kinuha niya ang black gold habang pinasok ni Helios ang entertainment world, ngunit alam nila kung ano ang nangyayari sa buhay ng bawat isa. Nang isagawa ng ama ni Helios ang kanyang birthday party 3 taon na ang nakakaraan, nahulaan ni Helios na may nangyari kina Nolan at Maisie nang bigyan siya ng una ng positibong pagsusuri. Noong unang nakita ni Helios si Nolan na dinala si Willow sa isang party 9 na taon na ang nakararaan, lahat ay nag-isip-isip kung siya ang kanyang kasintahan, ngunit hindi ito inamin ni Nolan. Ngunit sa party na ginanap ng mga Boucher 3 taon na ang nakalilipas, dahil sa saloobin ni Nolan, napansin iyon ni Helios, at para subukan siya, humingi siya ng sayaw kay Maisie. Nakuha niya ang kanyang sagot mula doon, si Nolan ay may damdamin para sa kanya. Pagkatapos, tinala ni Riley ang 2 bata, at nasabi agad ni Helios na pareho silang kamukha ni Nolan. Alam ni Helios na si Nolan ay nahulog sa isang pakana 9 na taon na ang nakalilipas, ngunit ang babaeng nagligtas sa kanya ay si Willow, at si Willow ay walang mga anak.
Kilalang kilala ni Helios ang kanyang pinsan na si Riley, at si Maisie ang pinakamalapit sa kanya, kaya hindi na siya nagulat nang malaman niya kalaunan na kay Nolan ang mga bata. Ang pangalawang beses na nakita ni Helios si Maisie ay nasa Summer 10 auction. Alam niyang nandoon si Nolan sa simula pa lang. Iyon ang dahilan kung bakit niya inimbitahan si Maisie sa unang palapag at itinaas ang bid kasama si Nolan.